Matapos ang pasabog ni Congressman Leandro Leviste kaugnay sa alas na hawak niya ng mga files ng yumaong si Undersecretary Catalina Cabral kung saan ito ay naglalaman ng mga kongresista at mga senador na sangkot sa maanomalyang flood control. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay hinamon itong si Terry Ridon, aka Cookie, na kung totoo man na hawak ni Congressman Leviste ang mga files ng yumaong si Jose Cabral ay ilahad daw niya ito sa publiko. Kasi for example, meron admission si Congressman Leandro Leviste na meron daw siyang listahan, binigay daw sa kanya as early as September. Yung pong listahan supposedly ng mga proyekto na may kasama pong proponents. My question to him is, it has been several months since this supposed document had been provided to him. Why has he not disclosed it up until today? Subalit ng palagan ni Congressman Leandro Leviste, ang hamon na ito ni Terry Ridon ay isang katotohanan ang sumampal sa mukha ni Cookie dahil ang party list pala nitong si Congressman Terry Ridon ay dawit din pala sa 150 million insertion. Dahil siya ay nanawagan na isa publiko ko, pwede kong banggitin ang insertions niya. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Si Bicol Saro Party List po ay may 150 million pesos road project insertion sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. Ito pong dalawang line items, 75 million pesos each, were awarded to the same company, Bicol Gold Rock, at a winning price of 73.5 million pesos, which is 2% below the approved budget. And this same company, Bicol Gold Rock, has cornered the majority of projects like this in this area. Kaya just to give that one little example, kasi nanawagan naman si Kong Ridon na ilabas ang listahan, pwede niyang i-check kung tunay ba na ang Bicol Saro Party List ay nag-submit ng 150 million pesos road project sa Camsur, at pwede nating tingnan kung may kaugnayan ang Bicol Saro Party List sa Bicol Gold Rock na kontraktor. Pumalag naman si Terry Ridon sa akusasyon ni Kong Leviste. Ayon sa kanya, papaano daw siya magkakaroon ng insertion sa 2025 budget kayong hindi pa siya congressman noong binuo ang budget na ito. Subalit nagribat naman itong si Congressman Leviste na anya ang tinutukoy daw niya na may 150 million road project insertion ay ang Bicol Saro Party List na party list ni Cookie Ridon na dagdag pa ni Congressman Leviste. Dapat i-check ito ni Terry Ridon dahil ang party list niya ang mismong proponent ng 150 million road project sa Camarines Sur. At yung mga insertions naman ng party lists ay hindi ng congressman necessarily, pero ng party list. Kaya ako po, I agree with you, binibigyan din ng perspective. Ito ang insertion ng party list. At sinasabi ko lang na ayon sa records, dito sa road projects ng Camsur, ang 2025 insertion ng Bicol Saro Party List na parehong na-award sa isang contractor. At yan ang example ng buong listahan na pwede natin ma-connect the dots ng mga proponents sa mga contractors. Yes, sir. Direktang sinagot naman ni Congressman Leandro Leviste kung bakit hindi ganun kadaling ilabas at isiwalat ngayon ng basta-basta ang mga opisyal ng gobyerno na nasa files ng yumaong si Jose Cabral dahil alam naman natin kung sino-sino ang mga malalaking pangalan na nandoon sa listahan. Kaya ito na lamang ang mensahe ni Congressman Leviste sa Terry Ridon, aka Cookie. Sisiguraduhin ko na balang araw lalabas ito kasi kaya po isa sa mga dahilan na hindi ito inilabas ngayon ay nakakatakot para sa seguridad ng mga maglalabas na ilabas ito. Pero kung pumanaw na ako, nagbigay po ako ng instruction na ilabas yung buong Cabral files. Oh my goodness. Congressman, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa programa ni Katunying na 2x2 ay diretsahang isiniwalat ni Congressman Leandro Leviste ang dawit ng mga senador noong 19th Congress kung saan ayon sa kanya ay may average na 1 billion pesos insertion ang mga senador, kung saan pati ang kanyang sariling ina na si Senator Loren Legarda ay tinumbok niya.